church. Sing. With one mind, with one heart, and sing this song. Let's give our heart and soul to Him. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. Here's my life, let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am, surrender to your hands. I surrender. I'll give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. I give it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. You have it all, my heart and soul. Jesus, I'm living for you. 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 Jesus, I'm living for you, God. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatiran. At ako'y umaasa na kayo ay sa inyong mga tahanan at manonood sa online ngayong araw na ito. Ang ating pag-aaralan ay, kung ako hindi nagkakamali, ito ay binanggit sa pang-anim na wika ng Panginoon. Yung 7 last word, ito ay bumagsak sa pang-7, pang-6. At ito ay may pamagat na what happened at the cross, at Calvary's cross. What happened at Calvary's cross. Pero bago tayo dumako mga kapatid sa pag-aaral nito, tayo muna panandaliang manalangin. Lord God, maraming pong salamat sa umagang ito.
at sa iyong kapahintulutan, ang iyong kalooban ang siyang nasunod sa aming mga ginagawa. At nais po namin, Panginoon, magpagamit sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan upang ang mga bagay-bagay na maaring within our control ay maiwasan, Panginoon ng Diyos. Yung mga pagkakamali. Kung gabayan mo kami, Panginoon, ang lahat ng sasabihin namin ay aangkop sa iyong mensahe. At kami, Panginoon namin Diyos, maging instrumento muli sa kapanahon ng ito. Ito pang aming sumadalangin. Amen. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa umagang ito, what happened at Calvary's Cross. Ito ay para bagang isang katanungan sapagkat kung ating maalaala, ang senaryo dito, mga kapatid, si Kristo ay nakabayubay sa cross na papagitnaan ng dalawang kriminal. At ang ating babasahin ay nasa Lucas chapter 23 mula sa verse 39. Mula sa verse 39 hanggang verse 41. Iyan ang unang yugto ng ating pagbabasa. Sabi dito, "Then one of the criminal who were hung blasphemed him, saying, 'If you are the Christ, save yourself and us.' At sabi sa verse 40, "But the other answering rebuked him, saying, 'Do you not even fear God, seeing we are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has nothing done wrong." Ito, mga kapatid, ay statement ng dalawang kriminal. Sa gitna nila ay si Kristo. Ang isa, mga kapatid, ay nagsabi ng ito ay masasabi natin na ito ay ridiculous statement sapagkat sabi niya, "If you are the Christ, save yourself and us." Ang sabi natin dito, verse 39 is a ridiculous statement because Christ died in our behalf as a propitiation to the Father in our substitute of sin penalty. Iyan talaga ang layunin, iyan talaga ang misyon ni Kristo nung siya mapako sa cross. Subalit, ang isa naman ay nagsabi sa verse 40, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation, and we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Dalawa katao na nakapagitna kay Kristo, magkaiba ang kanilang pagkakaunawa sa ginawa ni Kristo. Ang isa ay tinuya siya, at ang isa, sabi niya, tayo nakabayubay dito, nagbabayad ng tama lang sa ating pagkakautang. At tayo nahatulan ng ganito dahil tayo karapat-dapat. Subalit siya, itong taong ito, si Kristo nga, ang tinutukoy ng isang kriminal, "But this man has done nothing wrong." Alam niyo, mga kapatid, ito ay magandang pagkakataon sa panahon natin ngayon na magpasya ng dalawang kapasyahan. Ang isa ay may conclusion na sabi niya, "This man has done nothing wrong." At sabi niya nga dito sa verse 42, "Then he said to Jesus, 'Lord, remember me
when you come into your kingdom. And Jesus said to him, assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise. Alam niyo mga kapatid, sa ating kapanahunan, kakaunti lang ang may ganitong pananaw o pagkakilala sa Panginoon natin. Ang akala nila, sila'y nasa gitna, hindi sila makapagdesisyon kung sila'y lalapit kay Kristo, kung sila'y magre-reject kay Kristo. Hindi nila maintindihan ang gagawin nila. Kung kaya't ang sabi natin dito, ang pangalawang kriminal na sa kanyang kanan, bahagi ng kanyang cross, ay nagsabi ng ganito, this man has done nothing wrong. At ang sabi niya pa, kung ikaw, Panginoon, pupunta sa iyong paputunguhan, isama mo ako. Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said unto him, I say to you, today you will be with me in paradise. Kaya mga kapatid, sabi natin, kakaunti lamang ang tao nakakakilala at tumatanggap kay Kristo. Itong dalawang kriminal na ito ay representasyon ng dalawang pangkat ng tao. Ang isang pangkat ng tao ay tinutuya ang Panginoon sa Kristo. Hindi na naniniwala sa ginawa ni Kristo sa cross. Ang pangalawang pangkat ay naniniwala sa ginawa ni Kristo na pagtutubos sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya, I say to you today, you will be with me in paradise. Ganun ba ang sinabi natin nung tayo maniwala kay Kristo? Kung tayo ay tumanggap at nanalig kay Kristo, kabilang tayo sa pangalawang pangkat na nagsabi ng ganun. Tayo na mga mananampalataya, sinasabi natin sa Panginoon, naniwala tayo sa Panginoon, at sinasabi natin sa Panginoon, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. At ano man ang mangyari sa akin, kung tayo bibigyan ng Panginoon ng mahabang panahon sa mundong ito, at tayo kukunin niya, sinasabi ba natin na tayo ay pupunta sa Panginoon? Tayo ay makakapagsabi niyan kung tayo nabibilang sa pangalawang pangkat. Salvation is always today. Palaging sa presente ang kaligtasan. Ang pagtanggap ngayon, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang buwan, hindi sa isang linggo, kundi ngayon. Once na marinig natin ang salita ng Panginoon, dapat magdesisyon tayo. Sapagkat ang kaligtasan ibinibigay ng Panginoon ngayon. Ang sabi ng talata, ngayon din isasama kita sa aking kaharian. Ito ay tumutukoy ng desisyon ni Kristo. Siya po ay independent sa kanyang desisyon. Hindi po salungat sa desisyon ng Ama, kundi yun talaga ang misyon ng Panginoong Kristo. Siya ay pumunta rito sa lupang ito para iligtas ang mga tao na nakikilala sa Kanya. Ang sabi niya sa John chapter 1, verse 12, to those who have received Him and believe in Him, to them give He power to become the children of God. Maliwanag na sinabi doon mga kapatid. So salvation is always today. Available always for kahit kanino man natatanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Iyan ang nangyari sa cross. Nung si Kristo ay nakabayubay sa cross ng Kalbaryo, iyan ang nangyari. Siya ay nagligtas, samantala ang isa ay tungo sa kapahamakan. Pangalawa, Jesus dies on the cross to save us.
Ang una, few people received the Savior. Ang pangalawa, Jesus dies on the cross to save us. At mga kapatid, sabi dito sa verse 44, now it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Ibig sabihin niyan mga kapatid, mula sa 12 noon to 3 p.m., ang oras na sinabi dito, yung 6th hour, 12 noon, at 9th hour, ibig sabihin, 3 p.m., then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn into two. Ito mga kapatid ay tumutukoy sa paghati ng kortina sa templo. Alam naman natin ang templo noon mayroong division. Na doon sa kaloob-looban ang makakapasok doon ay yung mga pari lamang. Maghahain ng panalangin sa ating Panginoon. At ang mga mananampalataya dito lamang sa bukana. Subalit, nung si Kristo ay mamatay, inalis niya na yon. At sabi nga dito, binigyan niya tayo ng laya na tayo makakapasok, makakapag-worship sa Panginoon ng libre. Mayroon tayong access sa Panginoon natin Diyos. At ang sabi niya sa verse 46, sabi niya, and when Jesus had cried out with a loud voice, He said, Father, into your hand I commit my spirit. Then he said this. He breathed his last. So when the centurion saw what had happened, he glorified God, saying, certainly this man was a righteous man. Bali, dalawang deklarasyon. Ang unang deklarasyon na sinabi dito, mga kapatid, this man had done nothing wrong. Ang pangalawa, sinabi ng mga centurion, opisyal na siyang may kagagawa ng crucifixion ni Christ. Sabi niya, certainly, this man was a righteous man. Tingnan natin ang mga susunod na gagawin ng Panginoon sa Kristo. Ang sabi niya dito, sa verse 48, in the whole crowd who came together to the sight, seeing what had been done, beat their breast in return. But all his acquaintances and the woman who followed him from Galilee stood at distance watching these things. Dito naman sa mga taong sumunod kay Kristo, makikita natin ang dalawang pangkat. Na yung mga taong nanood lamang ng pangyayari, na sabi natin spectator, matapos nila makita yung pangyayaring katulad doon, umalis na sila at umuwi. Subalit ang sabi dito, subalit ang kasunod na sinabi, but all his acquaintances and the woman followed him from Galilee stood at a distance watching these things. At mayroon yung kabilang pangkat na naman muli ay umantabay sa Panginoon. Alam natin mga kapatid na tayo, kahit sa ating kapanahunan ngayon, may mga taong tagapanood na nangyayari. At may mga taong nag-i-endure hanggang matapos kung ano man ang mangyayari. Ito mga kapatid ay dalawang pangkat na sinasabi natin spectator at yung mga taong mayroon talagang passion sa Panginoon. Alam mo mga kapatid, ito ay tinatawag natin, ito ay na-record din sa aklat na Passion of the Christ. At alam niyo mga kapatid, ang gumanap na Kristo
sa pelikula ng Passion of the Christ ay naging Kristiyano nung isagawa ang pelikulang ito. Naintindihan niya na ang ginawa ng Panginoon Hesus Kristo ay walang iba kundi ang pagtutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Kung kaya't mga kapatid, dapat nating tingnan the crucifixion of Christ, of Jesus Christ, stand at the center of the history of mankind. It marks the culmination of the entire mediatorial work of Jesus Christ on behalf of God's elect who are by nature guilty, defiled, and deprived. Alam niyo mga kapatid, ang mga Kristiyano sa lumang tipan, tinatanaw nila na si Kristo ay mababayubay sa cross pagdating ng panahon. At tayo naman tumatanaw, pabalik. We are looking back of Jesus Christ, crucifixion at Calvary. Kaya si Kristo ay nasa gitna ng kasaysayan ng sanlibutan. At sabi nga dito, it marks the culmination of the entire mediatorial work of Jesus Christ on behalf of God's elect who are by nature guilty, defiled, and deprived. Ang Panginoong si Kristo hanggang sa panahon ngayon, ang nung siya umakyat na sa langit, pinapatupad niya ang tinatawag nating mediatorial work of Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng mediatorial work? Mediatorial work. Siya bilang mediator natin. Ang mediator, tinatawag din natin sa Tagalog, tagapamagitan. Sa English naman, tinatawag yan mediator. Ang ibang salita ng mediator, attorney or defense, our defense. Pag sinabi niya na itong ginagawa niya mga ito ay ayos, ipaparinig niya sa kanyang ama, sa God the Father, yun ang kanyang mediatorial work. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Kaya mga kapatid, hindi lamang si Kristo ay bumaba mula sa langit. Siya ngayon ay nakaupo sa kanyang trono, sa kanang trono ng Ama. At ang ginagawa niya, mamagitan para sa atin. Idinidepensa tayo sa Ama. Kung tayo ay tama ang ating pagtanggap sa Kanya, kung tama ang ating pananampalataya sa Kanya, sinasabi niya ni Kristo, alam niya ni Kristo, depende sa Kanyang kaalaman. Alam naman natin na si Kristo ay omnipotent, omniscient, kung kahit ang laman ng ating mga puso ay alam ng Panginoon. Tingnan natin naman ang sinabi ng Apostol Pablo. God says, through Apostle Paul, is an assurance to us. Ephesians chapter 1, verse 3 to 6. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame, before Him in love. Amen? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ, to Himself according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Alam niyo ang sinasabi dito ni Apostol Pablo? Tayo ay nakalaan sa atin na tayo ay pagpalain ng tinatawag na spiritual blessing. Yan ang pagtawag sa atin. Nung tayo mag-decide na tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, tayo ay pinagpala niya ng tinatawag na with all spiritual blessing in heavenly places. At sabi niya pa dito,
according as He hath chosen us. Pinili niya tayo. Pinili tayo ni Kristo before the foundation of the world. Bago pa lalangin ang sanlibutan, bago pa makumplito ang sanlibutan, bago pa ang creation ng Panginoon, bago pa ang creation ng sanlibutan ito, tayo ay tinandaan ng Panginoon. Yan ba'y imposible? Hindi imposible yan sa Diyos, sapagkat ang Diyos nakakaalam ng lahat. Alam ng Diyos kung ikaw ay tatanggap. Alam ng Diyos kung ikaw ay tatanggi. Sa pagpapalang yan. At sabi nga rito sa verse 4, to be holy. We are to be holy. Sapagkat yan ang intensyon ng Panginoon. Ang sabi pa nga dito, without blame. To Him in love. Na tayo ay gumagawa out of love. Naglilingkod sa Panginoon out of love. Wala naman sa ating pumipilit. Ang sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children. Alam niyo mga kapatid, ito ang spiritual term na ginagamit din sa secular term. Ang adoption, mga kapatid, ay isang legal act ng isang bata na hindi mo naman talaga kadudugo ay tatanggapin mo na mayroon corresponding papers, authorization. At dito mga kapatid, sabi dito, tayo ay inadapt ng Panginoon. At sabi nga natin, inadapt tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Wala pong nagdikta sa kanya. Kung kaya't ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi po masasabi natin na hindi tiyak. Ang ating relasyon sa Diyos ay tiyak. Sabi natin dito. According to the good pleasure of His will. At sabi dito, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Tayo ibinilang niya sa kanyang pamilya, sa kanyang mga iniibig. Accepted in the beloved. Kaya mga kapatid, hindi tayo hindi ito sarili nating pasya. Ito ay pasya ng Panginoon na tayo itadhana niya, pagpalain niya ng tinatawag na spiritual blessing. Itinadhana niya na tayo ay gumawa ng kabanalan at itinadhana niya na tayo ay makagawa ng mabubuti at hindi tayo pulaan, hindi tayo mapupulaan ng sanlibutan. Sabi dito, having predestinated us unto the adoption of children, of His children, according to the good pleasure of God. So mga kapatid, hindi ito sarili nating kagagawan, kundi ito'y kagagawan ng Diyos. Masasabi natin na ito ay proseso ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, dapat nating maunawaan na kapag ang tao ay patuloy na nagre-reject sa Panginoon hanggang sa panahon ng ngayon, ang deklarasyon ng Biblia ay nakakatakot mga kapatid. Basahin ko sa inyo ang Ezekiel chapter 18 verse 20. The soul that sinneth, it shall die. Kung ikaw ay patuloy na kakasala, patuloy na nag-reject sa Panginoon, your destination is death. Sa dagat-dagatang apoy. Iyan ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Nag-offer siya na ang tao ay maligtas. Sabi dito, God will by no means clear the guilty. Sinabi sa talata, kung sinong may kasalanan, siya rin ang mananagot. So mga kapatid, ang kasalanan ng isang tao ay hindi maaaring tanggapin. Hindi maaaring pagbayaran ng isang tao rin. Ang magbabayad ng kasalanan ay yung tao na patuloy na tumatalikod, tao na patuloy na nagre-reject sa iniaalok ng Panginoon, kaligtasan. Ang pagtanggi sa kaligtasan na iniaalok ng Panginoon, karamihan sa tao ayaw tumanggap sa Panginoon sa paway, ayaw nilang iwanan ang kanilang mga bisyo, ayaw nilang magbago. Ang sabi nga nila,
kung ikaw ay magbo-born again, marami kang tatalikuran. Marami kang hindi gagawin. At iyan ay mga kapatid, ay totoo naman sapagkat marami kang i-reject na mga aktibidades. Kung noon ikaw ay isang mayabang na tao, alisin mo ang pagiging mayabang mo. Kung ikaw noong tao ay basaguliro, aalisin mo na ikaw ay maging basaguliro. Kung ikaw ay manginginom, iiwasan mo ng pag-inom. Lahat ng bisyo, unti-unti mong iiwasan yan dahil yan ang kabayaran ng pagiging tunay na mananampalataya, tunay na tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay tunay na tagasunod ni Kristo, unti-unti ay maiiwanan mo yan. At ang sabi nga natin, iyan naman ay matatalikuran mo, hingiin mo sa panalangin. Kung ikaw ay mahilig magmura, iiwasan mo na yan. Dahil hindi na yan kanais-nais ko bilang isang Kristiyano. Sabi nga dito sa Exodus chapter 34, verse 7, therefore, before God could give eternal life, His favor and blessing to anyone of His elect, He had to provide a way to remove their guilt and defilement, to redeem them and atone them for their sins, so as to satisfy His holy law of justice. Alam niyo mga kapatid, iyan ang propitiation na tinatawag natin sa theology, propitiation, at saka God is just. Alam mo ang propitiation mga kapatid? Ang propitiation, kabayaran ng ating pagkakasala. Propitiate. To satisfy the justice of God. Yan ang ibig sabihin ng propitiation. God is the one who paid the penalty of our sin. Yan ang propitiation. God is just. Ang ibig sabihin naman diyan, ang Panginoon ay walang pinapaburan. Kung ikaw ay nagkasala, mayroon kang kabayaran. Mayroon kang consequence na dapat pagbayaran sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay just. God is just. Ang ibig sabihin niyan, justice. Alam niyo mga kapatid, mayroon tayong ehemplo dyan na madalas natin makita, madalas natin ma-example. Mayroon isang Dominican priest na ang kanyang naging kaibigan ay isang pastor. At yung Dominican priest na yon, matapos makita niya na ang isang tao pala ay walang abilidad upang makamit ang kaligtasan ng Panginoong Kristo. Ang ibig sabihin ng the just shall live by faith. Naging pastor. Naging ministro, yung isang pare. At sabi niya, kung hindi doon sa pastor na yon, sa Laguna, hindi niya po maintindihan ang kanyang pagkalito. Mga kapatid, dapat hindi tayo malito. Kung tayo nalilito ngayon, magtanong tayo sa mga taong nakakaunawa ng katotohanan. Katulad nung lamang nung paring yun. Matagal na siyang may katanungan sa kanyang sarili. Paano ko maililigtas ang aking sarili? Hindi naman itinuturo sa amin yun. At nung malaman niya na ang tao ay maliligtas dahil sa biyaya, walang gagawin, tanggapin lamang si Kristo, at si Kristo ay kikilo sa kanyang buhay, magbabaguhin ang kanyang sarili, naunawaan, at siya ay tumanggap sa Panginoong Kristo. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay napakahalaga na dapat nating makita sa buhay natin. Ang sabi nga natin, for this reason, when God chose His people out of Elam's fallen race, He chose them in His Son, Jesus Christ. He appointed them in Christ as the representative. In shorty, si Kristo ay inappoint ng God the Father as Redeemer.
Savior to represent us in the justice of God, in the condition all their salvation upon Christ. He determined to give them all spiritual blessing. Ang sabi dito, and in time God, the Father, sent His Son, nung dumating ang Panginoon, nung dumating ang kapanahunan na sinasabi ni Isaiah, chapter 53, sent His Son into the world to become incarnate, nagkatawang tao. And by obeying the law, and dying on the cross, established salvation, establishes people in everlasting righteousness of infinite values, whereby God would be both just God and Savior. Alam niyo mga kapatid, si Kristo lamang ang sinugo ng Panginoon, pero ang nagpatawad sa atin ay ang God the Father. Sapagkat na-meet ni Kristo sa kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, ang justice ng God. Yan tinatawag natin sa doktrinang propitiation, for God is just. Kaya sabi dito, during His time on earth, Jesus continually told His disciple that He must suffer and die on the cross to fulfill all the condition of salvation. Having shaped, He establishing His righteousness until His death. He was sent for this purpose, in this crucifixion made an atonement for sin, our sin. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan, therefore, He is our substitute. Siya ang ating kapalit. Kung kaya't mga kapatid, ito ba isang kabiguan na ginawa ni Kristo? Ito po ay isang accomplishment, not a failure. This is an accomplishment, not a failure. His death paid the ransom price for His people. Ulitin ko lamang, His death paid the ransom price for His people. We praise Christ in Him crucified, which means that He accomplished the redemption of all for whom He lived and obeyed and died. Kung ang Panginoon ay namatay para sa iyo at nabuhay siya muli nasa kanang trono ng Ama, mayroon kang kaligtasan. Ang sabi nga natin, ang isang mananampalataya, kahit po siya mamatay sa panahon ngayon, siya ibubuhayin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Hindi natin alam kung mamaya, bukas o sa ibang araw upang isama niya sa kanyang kinaroroonan. Ang sabi nga ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Iyan ang pangako ng Panginoon. Kung kaya't iyan ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Sa question na what happened at the Calvary's cross, He came to the cross to die for our sins. Ang ating, babasahin ko na lang sa inyo mga kapatid, ang ating breakout questions. Have you accepted Jesus Christ once in your life? Ang pagtanggap sa Panginoon, hindi na po inuulit po yan. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo at taimtim kang tumanggap sa Panginoon, only once nangyari yan dapat. At dapat tayo mamuhay at mag-isip at mag-aral ng kasulatan upang tayo ay lumalim sa kaalaman. Pangalawa pong katanungan, what did you do to establish your relationship to Him? Upang mas lalo mong mapatibay ang iyong relasyon sa Panginoon, ano ang ginagawa natin? Tayo ba'y pasyal doon, pasyal dito? O tayo nag-aaral para ma-establish natin ang ating relasyon sa Panginoon? Pangatlo, do you find it easy to live and have Him in our life?
kung ikaw ay namumuhay bilang isang Kristiyano, masasabi ba natin na madali ang mamuhay bilang isang Kristiyano? Madali po ang mamuhay bilang isang Kristiyano sapagkat may kasiguruhan. Pero dapat natin talikuran ang mga bagay-bagay na humahad lang sa atin upang tayo lumago at malaman natin ang mga pangako ng Panginoon. How about in pain? Kung ikaw ay mayroon ngayon, ay mayroong dalamhati sa panahon ngayon, do you keep silent and blame God? Or thank God? Or apathetic toward God? Ikaw ay nag-aakto na parang bata na tayo kapag mayroon problema sa buhay, tayo nagiging indifferent sa Panginoon. Lumalayo tayo sa Panginoon. Naghihinangakit. Yan ay ugaling bata. Dapat po mga kapatid, makita natin kung saan tayo nagkamali at bumalik po tayo. Sabi nga natin dito, how about in pain? Do you keep silent and blame God? Or thank God? Or apathetic toward God? Ano ang ginagawa natin kapag tayo nakakaramdam ng pagsubok? Katulad ni Job na sinubok ng Panginoon. Si Job, sa halip na lumayo ng lumayo, sabi ni Job, tayo ba ay tatanggap lamang ng puro pagpapala at hindi na tuliranin? Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang ating take away sa umagang ito. Tama. Sabi natin sa ating take away, in Jesus Christ, you are forgiven. Redeem. All guilt gone. Because what you can't do, you do it for you. Ano man ang hindi natin magagawa, pagbabago, kaligtasan, hindi natin kayang gawin yan, ginawa niya para sa atin. Iyan ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, tayo ay dapat isipin natin ngayon na ito ay binanggit ng Panginoon natin nung siya'y nakabayubay sa cross ng Kalbaryo sa kanyang pang-anim na salita. Sinabi niya, ngayon din isasama kita sa paraiso. Kung ang Panginoon ay nagsasabi ng ganyan, ano ang ating pasya sa ating kapanahonan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. At sana mga kapatid, nakuha natin ang mensahe na sabi nga ng Biblia, He came to this world to seek and to redeem those people who are willing to be saved. Lahat ng mga tao, sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Maraming salamat at tayo po ay manalangin ng maikli at tayo ay may announcement. Lord, maraming salamat sa umagang ito na kami ay iyong ginabayan sa aming ginawang online service, Panginoon ng Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong ginawa sa bawat isa sa amin at kami, Panginoon, ay tumanggap sa iyo sapagkat naunawaan namin ang katotohanan. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So tayo po ay may konting announcement. Sa buong buwan ng April, gagawin po natin ang online service. Tayo po ay magkakaroon ng kung magkukongregate tayo sa church, makikita tayo ng face-to-face by May. By May na. Sapagkat po, iiwasan natin na mas maaga na mag-congregate sa church, magkaroon ng face-to-face worship. At kayo ay mayroon pagkakataon na umiwas
sa pandemya, sa infeksyon ng pandemyang ito mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay sinasabihan na mag-ingat. So tayo mga kapatid ay mag-ingat sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Magsuot tayo ng face mask, magsuot tayo ng face shield araw-araw. At maghugas ng kamay at maglagay ng alcohol upang tayo tulungan ng Panginoon natin sa anumang infeksyon ng pandemya. Maraming salamat sa inyo lahat. Hello po JCC, good morning sa ating lahat. Naway na bless tayo sa kakatapos lang na message. And kung inaakala mo dyan na nagtatapos ang lahat, nagkakamali ka dahil tayo na tawag na breakout sessions. Ano ba itong breakout session na ito? Sa breakout session po, pwede po natin i-share lahat ng natutunan natin sa kakatapos lang na message. And dito rin po natin sasagutan yung mga breakout questions na malalaman natin maya-maya lamang. Now, paano ba tayo makakasali sa breakout sessions na ito? For small group po ang ating breakout session. So, kung meron ka ng small group, malamang naranasan mo na itong breakout session na ito. Pero kung wala ka pang small group, just comment me down below sa ating comment section para po may mag-assist sa inyo and may mag-chat sa inyo na team na makakasama niyong sumagot sa ating mga breakout questions. Dumako naman po tayo sa ating tithes and offering. If you want to continue to give your tithes and offering po, please feel free na isend po ito sa ating mga accounts na makikita po natin ang details dito sa baba. Please stay tuned po for further announcements and para malaman na din natin kung ano ang mga breakout questions natin for this week.